Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon nasipat ni Tandang Lauryo ang 4 na bertudes na kanilang makakaharap. Ibang-iba ang talukbong nitong suot-suot na maaaring isang palatandaan na kabilang sila sa mga matataas na uri. Ginintuan din ang baluti ng mga kabayo nilang sinasakyan. Kahit ito man ay makikitaan mo ng pagkawala ng mga kalamnan. Nang makalapit na sila ng ilang metro sa mga ito, agad naman nilang narinig ang mga pag-angil ng mga bertudes. Pagtanggal ng mga ito ng kanilang mga talukbong, bumungad sa harapan nila Tandang Lauryo ang mga nilalang na animoy isang ordinaryong tao. Wala itong kakaiba sa kanilang mga katawan, maliban na lamang sa mga malalalim nilang mga sugat na matagal nang naghihilom. Nasipat din ni Tandang Lauryo ang 2 sa mga ito na merong sukbit-sukbit na espada at sibat na may kadena. Ang 2 namang bertudes na nasa likurang hanay, merong hawak na latigong may bato sa dulo at isang talibong na may napakakapal na talim. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila sa mga bertudes, napansin nilang kalmado lang ang mga ito habang patuloy din silang tinitingnan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang nasipat ang pagbaba ng bertudes na merong sukbit-sukbit na espada. Nananatili itong nakatitig sa kanila habang nagwiwika ng, "Mga albularyo, inuulit ko, wala kaming pakay sa inyo. Bakit kayo nakikisali sa digmaang hindi nyo naman dapat pakialaman? Talikuran nyo na ang ikran nang sa gayoy maiwasan nyo matinding pinsala sa inyong angkan." Kasabay ng matikas na pagwika nito ay siya namang pagbunot niya ng kanyang espada na tila ba ilang milenyo nang nakabaon sa lupa. Maliban sa nangangalawang ito, ay halos hindi mo ito makikitaan ng talim dahil sa purol-purol nitong dulo. Subalit pagtama doon ng liwanag ng buwan, laking gulat na lamang nila Ibrahim nang masipat nila itong nagbago ng anyo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang magkaroon ito ng napakatalas na dulo na animoy kayang sumugat ng laman kahit sa pagkumpas lamang. Matapos nilang masipat ang bagay na yon, agad namang ipinaliwanag ni Maestro Florante kung ano ang gamit na kanilang nakita. Ayon sa maestro, na maaaring ang sandatang hawak ng bertudes ay isang sandatang ginamit pa ng mga sinaunang engkanto. Kaya nitong paghilumin ang pinsala sa kanyang katawan kapag nakikita nito ang liwanag ng buwan na siyang kanyang pinanggalingan. Sabi-sabi ng mga matatanda noon na ang ganoong gamit ay nagbibigay ng pagmamalabis sa nagtatangan upang makasilay ng dugo na tumutulo sa kanyang espada. Ang ilan namang kuro-kuro ukol sa espada, matindi umano ang pagmamalabis ng nilalang na naninirahan doon para makapaslang ng kahit na anong uri ng likha na merong buhay. Ito din umano ang nagkokontrol sa kanyang tagapangalaga sa kung ano ang kinakailangan nilang gawin. Sa maraming panahong nagdaan, nakalimutan na ang mutya na yon sa kadahilanang ang huling nagtanga nito ay nagawang mapaslang ng isang antingerong merong tangan-tangan na mutya ng sinag ng araw. Matapos itong maipaliwanag ni Maestro Florante, halos hindi magawang mawari nila Ibrahim kung gaano kapanganib ang ganoong sandata. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat nila itong ikinukumpas-kumpas ng bertudes sa ere na tila ba ilang araw na niya itong hindi nakikita. Nang magawa ng mapag-isipan ni Maestro Florante ang kanyang isasagot, agad naman itong nagwika ng,
Kailanmay hindi namin tatalikuran ang nilalang na naging kaisa ng aming angkan. Sisiguraduhin namin bago nyo siya makuha, dadaan muna kayo sa malamig naming bangkay. Nang marinig ito ng Bertudes, bigla naman itong sumigaw ng napakalakas dahil sa galit na kanyang naramdaman. Nananatiling kalmado lang naman noon sila Tandang Lauryo habang maiging pinakikiramdaman ang buong paligid. Pagsilay nila sa likuran ng mga ito, bumungad sa kanila ang pangkat ng mga Bertudes na halos hindi na mapakali sa kanilang kinaroroonan. Ayon kay Tandang Lauryo, na halos nasa 20 Bertudes ang naroon sa lugar na merong kasakasamang hindi mabilang na mga itim na engkanto. Hindi naman siya nakakaramdam ng takot sa kadahilanang alam niyang naroon din ang kanyang mga kasama na handang umalalay at tumulong sa kanila. Kahit papaano, tiwala naman din si Tandang Lauryo sa kakayahan ng kanyang mga gabunan pagdating sa pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa pinunong Bertudes nang marinig niya itong magwika ng, "Lapastangan! Wala kaming hangad kung hindi ang makumpleto ang mga katawan ng Ikran. Hindi ninyo alam kung ano ang pinaghahandaan naming digmaan. Mas di hamak na mas malakas sa inyo ang pangkat ng mga gabunan na aming kinakaharap at ang pinakapinuno ng mga Ikran sa lahat. Nalalapit na ang pagpasya niya sa panibagong pinuno ng kanilang angkan. Kaya na may ito lamang ang nag-iisa naming pagkakataon na hindi na dapat masayang." Kasabay ng pagwika nito, ay ang mabilisan naman itong pagsakay sa kanyang kabayo at pagtalikod sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo. Agad namang sumunod sa kanya noon ang 3 niya pang kasama na siya namang naging hudyat para sa kanila ng pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Habang naglalakad sila Maestro Florante papalapit sa kanilang pangkat, panay naman ang kanilang mga naging pag-uusap ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Sinantabi na muna nila ang narinig nila sa Bertudes, gawa ng wala namang kaide-ideya sila Tandang Lauryo kung sino-sino ang tinutukoy ng mga ito. Sa pagbalik nila sa kanilang hanay, agad naman nilang narinig ang pagsisihaling hinga ng mga kabayo. Wala na silang nagawa noon kung hindi ang maghanda at pataasin ang kanilang moral sa pakikipagdigma. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang hukbo ng mga Bertudes na dahan-dahan ang gumagalaw. Sa bawat paghakbang na ginagawa ng kanilang mga kabayo, ay siya namang pagkalat ng salot sa buong paligid. Lahat ng mga halamang kanilang naaapakan ay nagkakandamatay-matay dahil sa sumpa ng kamatayang kanilang tangan-tangan. Maya-maya pa, bigla namang napatigil ang mga ito nang marinig nila ang isang ritual ng pakikipagdigma na ginagawa nila Tandang Lauryo. Nasa anyuyo ng sayaw at pagsigaw na siyang nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob at tapang. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, agad naman silang nagsitakbuhan papalapit sa kinaroroonan ng mga Bertudes. Mabilisan na nilang ikinarga ang lahat ng bakod at puder sa kanilang mga katawan nang sa gayoy magawa nilang makaiwas sa malulubhang pinsala na kanilang matatamo sa hanay ng mga Bertudes. Inihipan na din nila ang kanilang mga karga-kargang mutya upang makasigurong hindi sila nito iiwan sa kasagsagan ng digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalapit sa kinaroroonan ng mga Bertudes. Pagsilay sa kanila ng mga itong papalapit na, dali-dali naman itong binunot ang kanilang mga sandata at inutusan ang mga itim na engkantong patuloy na nakadikit sa kanilang mga kabayo.
Nang masipat nila Tandang Lauryo na papasugod na ang mga ito, pinili nilang hatiin ang kanilang hukbo sa 2 pangkat. Kasama niya noon ang lahat ng mga gabunan upang hindi ito maapektuhan ng mga kargang tangan-tangan nila Maestro Florante. Nang maramdaman niyang nag-uusal na si Maestro Florante ng mga orasyon na may kaugnayan sa 4 na persona, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga gabunan na dalhin sa malayong parte ng patag na lupain ng digmaan. Iniwasan niya din munang magpalit ng kanyang anyo sa kadahilanang madali siyang makikilala ng mga Bertudes. Nang masipat niya ang papalapit na itim na engkanto sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang binunot ang kanyang tabak na nakasukbit sa kanyang bewang. Agad din naman niyang hinataw ng napakalakas ang engkanto na siyang pumunit sa anyo nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Tandang Lauryo sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman niya ang presensya ng isang Bertudes na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagsilay niya sa likurang bahagi ng kanyang kinatatayuan, doon bumungad sa kanya ang isang nilalang na halos butot balat na kung titingnan. Meron itong tangan-tangang mutya ng kuweba na siyang nagbibigay ng matinding sabulag sa kanya. Pagtalo nito sa ere, agad din naman itong naglaho ng mabilisan itong mahawakan ang bertud na kanyang tangan-tangan. Halos walang maramdaman noon si Tandang Lauryo sa buong paligid na maaaring magtunton sa eksaktong kinaroroonan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napatalon nang maramdaman niya ang pagbato nito ng isang palakol sa ilalim ng kanyang binti. Kung hindi mo yun nailagan, maaaring ngayon pa lang wala ka ng mga paa. Wika ng Bertudes na kanyang katungkali. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan namang pagsilay ni Tandang Lauryo habang dahan-dahang ngumingisi. Yung pag-atake ko kaya, naramdaman mo ba? Sagot naman ni Tandang Lauryo. Nang marinig ito ng Bertudes, agad naman niyang naramdaman ang isang mahinang pag-aangil na nanggagaling sa kanyang likuran. Bago pa man niya magawang makatingin sa lugar na yon, agad naman siyang nilapa ng sigbin na pagmamay-ari ni Tandang Lauryo. Sa paglapa nito sa Bertudes, mabilisan naman itong nilapitan ni Tandang Lauryo upang tapusin na ang buhay nito. Ilang segundo lamang noon ang kanyang pananakbo nang tuluyan na niyang malapitan ang sigbing tumatangan sa Bertudes. Paghataw niya ng tabak sa ulo nito, agad naman yung bumaon sa bungo na siyang labis na ikinabahala ng nilalang. Wala na itong nagawa kung hindi ang magsisisigaw habang patuloy na nagbibigkas ng mga orasyon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tandang Lauryo nang bigla itong mag-anyong abo. Dahan-dahan itong dinala ng hangin di kalayuan sa kanyang kinaroroonan na para bang inutusan niya ito. Sa pagbagsak ng abo na yun sa lupa, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ang Bertudes na kanyang kalaban. Napakahusay, Gabunan. Hindi ko akalaing magagamit mo ang sandatang ito sa ating laban. Wika ng Bertudes habang dahan-dahan niyang pinagmamasdan ang naaagnas na bertud na lumalabas sa kanyang kaliwang braso. Ayon kay Tandang Lauryo, na ang mutya na tinutukoy noon ng Bertudes ay ang mutya ng putik na nalason ng mga aral sa kaliwa. Makapangyarihan ang ganoong uri ng bertud, subalit napakahirap nitong makuha. Bago ka kasi magtaglay ng ganoong mutya, kinakailangan mong sumisid sa mga malalapot na kumunoy pagsapit ng Biyernes Santo. Hindi din madali ang gagawin mong yon
sa kadahilanang sa oras na mailapat mo ang kahit anong bahagi ng iyong katawan sa kumunoy, lalamunin ka ng gabay nito at hindi ka titigilan hanggat hindi ka nababawian ng buhay. Sa oras na mapagtagumpayan mo ang ganoong pagsubok, mararamdaman mo na lamang na nagagawa mo ng makahinga kahit nasa ilalim ka pa ng kumunoy. Dagdag pa ni Tandang Lauryo na may mangilan-ngilan ding tao ang nabiyayaan ng ganoong mutya nang hindi nila gaanong pinaghihirapan. Ang iilan sa mga ito ay mga bertudes na nagugustuhan ng maraming elemento na naninirahan sa pinakasulok ng mga kagubatan. Ayon pa kay Tandang Lauryo na sa oras na mailigtas ka nito sa isang tiyak na kamatayan, hihina ang mutya mong karga at kailanmay hindi mo na magagawang magamit ang iyong abilidad. Kumbaga, isang beses ka lang nitong bibiyayaan ng isang kaligtasan sa tiyak na kamatayan. Nang marinig ni Tandang Lauryo ang sinabi ng bertudes, agad din naman niyang pinalapit sa kanya ang alaga niyang sigbin. Nag-aangil ang nilalang na yon na tila ba hindi nito nagustuhan ang pagkaligtas ng bertudes sa kanyang mga kamay. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang gumalaw ang kanilang kalaban papalapit sa kanilang kinaroroonan. Wala nang nagawa noon si Tandang Lauryo kung hindi ang paghandaan ang mga susunod nitong pag-atake. Sa pagkawala ng bertudes sa kanyang paningin, agad namang lumapit sa kanya ang sigbin at walang tigil siyang inikutan nang sa gayoy magawa nitong maramdaman ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Maya-maya pa, bigla namang naramdaman ni Tandang Lauryo ang pagtalo ng nilalang sa damuhan. Pagsilay niya noon sa itaas na parte ng kanyang kinatatayuan, bumungad sa kanya ang bertudes na mabilisang inihanda ang kanyang palakol. Nang masipat ito ng sigbin, mabilisan naman itong tumalon upang salubungin ang ginawang pag-atake ng bertudes. Pagbagsak nilang dalawa noon sa lupa, agad naman itong nilapitan ni Tandang Lauryo at walang habas na pinag-uundaya ng kanyang tabak. Subalit, kahit anong gawing pag-atake doon ni Tandang Lauryo, bigo siyang patamaan ito sa kadahilanang nagagawang maibaluktot ng bertudes ang kanyang mga buto. Nang maramdaman niyang wala na siyang pagpipilian, napagpasyahan na niyang magpalit ng anyo upang seryosohin na ang digmaan. Sa pagbigkas ng mga engkantasyon ni Tandang Lauryo, halos pagtinginan na siya noon ng napakaraming bertudes na nasa paligid. Ilang segundo lang ang lumipas, dahan-dahan na ngang nagbago ang kanyang anyo habang patuloy siyang nakikipaglaban. Sa puntong yon, hindi maiwasang magulat ng mga gabunang nakatitig sa kanya sa kadahilanang unang beses nilang makita ang natatanging kaanyuan ng kanilang pinuno. Maaaring isa din yung epekto sa pagbabago na kanyang natamasa magmula noong ipinamana sa kanya ng kapre ang posisyon nito bilang tagapamagitan ng mga ikran. Paglalarawan ni Ibrahim sa kaanyuan ni Tandang Lauryo, meron itong buntot sa likurang bahagi ng kanyang katawan na kung saan nagtataglay ng mga makakapal na kaliskis at matulis na dulo. Mahahaba din ang mga kuko nito na animoy pinaghalong tumigas na dugo at mga buto. Hindi din ordinaryo ang haba ng kanyang mga binti na siyang ginagamit ng pinunong gabunan upang makalundag ng napakataas sa ere. May mga buhok din itong matatalas na halos triple ang tigas kesa sa ordinaryong bakal. Nanlilisik din ang mga mata nito at meron itong itim na pangil. Matutulis din ang kanyang tenga, maging ang 4 na sungay na umusbong sa kanyang ulo.
Nagtataglay din ng pakpak si Tandang Lauryo, subalit nagagawa lang niya itong magamit kapag siya ay lumulundag ng napakataas. Matapos itong masilayan ng Bertudes, halos hindi nito maipagkaila ang labis na pagkagulat sa kanyang mga nakita. Pagsugod ni Tandang Lauryo sa kanyang kinaroroonan, bigla naman itong napaatras ng sa hindi malamang dahilan. Ginamit na din ito ang kanyang mutya ng kuweba, subalit tila ba wala itong naging epekto sa paningin at pagramdam ni Tandang Lauryo. Habang patuloy niya itong ginagamitan ng sabulag, dahan-dahan ang nakakaramdam ng takot ang Bertudes sa kadahilan ng kahit anong gawin niya, hindi niya magawang matakasan ang paningin ng pinunong gabunan. Dahil sa galit at pagkainggit, wala nang nagawa ang nilalang kung hindi ang sumugod nang hindi na nag-iisip. Naging pabor naman ang ganoong sitwasyon kay Tandang Lauryo sa kadahilan ng sa puntong yon, nasisiguro na niyang siya ang mananalo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang Bertudes na tumalon sa kanyang harapan habang mabilisang ibinato sa ilalim ng kanyang bewang ang palakol nitong tangan-tangan. Mamatay ka, Ikran! Sigaw ng nilalang habang mabilisang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang marinig naman ito ni Tandang Lauryo, tanging pagngisi lang naman ang kanyang ginawa habang patuloy na pinakikiramdaman ang paglapit ng palakol. Pagsunggab sa kanya ng Bertudes, agad din naman niyang dinakip sa ere ang armas nito at walang pagdadalawang isip na itinarak sa dibdib ng kanyang kalaban. Matapos niya itong gawin, dahan-dahan naman niyang inilapat ang kanyang palad sa pagmumuka nito upang maumpisahan ang kanyang gagawing paghigop ng kaluluwa. Nang maramdaman na ng Bertudes ang kanyang ginagawa, panay naman ang pagpupumiglas nito habang patuloy na sumisigaw at humihingi ng tulong. Huwag ka nang magmatigas. Walang nilalang ang makakatulong sa'yo kapag ikaw ay nasa mga kamay ko. Bulong ni Tandang Lauryo habang patuloy niyang hinihigop ang kaluluwa nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, nananatiling umiikot lang naman sa kanyang kinatatayuan ng sigbin upang masigurong walang demonyo ang magbabalak na siya ay istorbohin. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang lumupaypay ang katawan ng Bertudes dahil sa pagkaubos ng kaluluwa nito. Bago ito tuluyang binitawan ni Tandang Lauryo, sinigurado niya munang patay na ito at hindi na maaaring pakinabangan ang buo nitong katawan. Binasag niya din ang mutya nitong tangan-tangan upang hindi na magawang magamit ng iilan pa niyang kasamahan. Pagtapon ni Tandang Lauryo sa walang buhay nitong katawan, agad naman itong nasilayan ng iilang Bertudes sa paligid. Mabilisan siya nitong sinugod habang patuloy na nag-aangil at nagsisikawan. Nang masipat naman ito ni Tandang Lauryo, dali-dali din niyang sinalubong ang mga ito habang patuloy nang umingisi. Sa puntong yon, hindi na niya magawang maiwasan ang labis na pagkatuwa sa digmaang nagaganap. Animoy mas lalo pang natakam ang kanyang sarili na humigop ng kaluluwa ng mga Bertudes na naroon sa lugar ng digmaan. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang 15 niyang gabunan sa mga Bertudes na nagtataglay ng iba't ibang kakayahan. Sila Maestro Florante naman noon, kasalukuyang kinakaharap ang 4 na pinuno na nagtataglay ng iba't ibang malalakas na bertud. Nasa kaanyuan na din ng tikbalang noon sila Ibrahim upang magsilbing pananggalang ni Maestro Florante
laban sa mga Bertudes na pasimpleng sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan sila Ibrahim nang maramdaman nila ang labis na pagtaas ng presensya ni Tandang Lauryo. Pagsilay nila sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pinunong gabunan na nasa isang kaanyuan na hindi nila gaanong maunawaan. Ang sigbi nitong alaga ay napakalayo na sa dati nitong anyo na siyang labis naman nilang ipinagtaka. Marami na din itong napaslang na mga Bertudes sa paligid na animoy wala itong panama sa kanya. Nagagawa na din itong matulungan ang iilan niyang mga gabunan na labis na nahihirapan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Tandang Lauryo ang pagsugod ng 3 Bertudes na kabilang sa mga matitikas na mandirigma ng hukbong kanilang katunggali. Paglapit ng mga ito, agad naman itong nagpakawala ng mga latigo na mabilisang pumulupot sa kanyang katawan. Hinayaan lang naman ito ni Tandang Lauryo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na napakalayo na ng agwat ng kanilang mga kakayahan. Nahuli ko na ang ikran! Sigaw ng isa sa mga matitikas na Bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman nilang paglapit kay Tandang Lauryo upang kitilan nito ng buhay. Subalit bago pa man nila magawang lumapit sa pinunong gabunan, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang sigbin na mabilisang lumapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay nila sa nilalang na yon, agad namang napabalik ang kanilang paningin kay Tandang Lauryo nang masipat nila itong dahan-dahan ng tumatayo. Tuluyan na itong nakawala sa latigong pumulupot sa kanya na para bang isa lamang yung ordinaryong sandata. Sa puntong yon, nakaramdam na ng takot ang mga Bertudes dahil sa ipinakitang kakayahan ni Tandang Lauryo. Ang labis nilang ipinagtataka ay kung bakit nagawa nitong makawala sa latigong nakapulupot sa kanya, gayong nagtataglayo ng mga malalalim na usal at kakayahan ng mga bertud nilang tangan-tangan. Merong nakapagsabi sa akin na kailan may walang silbi ang karunungan sa kaliwa kung ito ay gagamitin mo sa nilalang na gumagamit din ng kapareho mong karunungan. Maliban na lamang kung ang tinataglay mong lihim ay higit na mas malalim sa iyong katunggali. Wika ni Tandang Lauryo.